imperative that we leverage and utilize and maximize. So, kaya nakita naman ng technology. Andun po yung different clinics natin na ikakala. So, meron na tayo 2,100 participants from Lawin. So, for this year, nila sa Tech for Ed Centers sa DTC. So, meron tayong 31 operational centers ng LGUs and schools dito sa Lawin. So, next is yung SPAR. Ito yung RIS or yung DGPH. Marami tayong graduate dito sa Lawin. Anong pangalan mo? Anong P number mo? Anong SSS number mo? So on and so forth. So kung makita ninyo, DTI o SAC, local government, kailangan natin ng NBI clearance, kailangan natin ng marriage certificate, kailangan natin ng instrumentalities including GOCCs and LGUs, nandyan mo, to immediately digitize both frontline services and back-end functions and ensure that all respective e-government services nag-enjoy pa ba ang lahat dito ngayon? Perform on open and secure networks such as Internet. So when we will talk about its component, we have two components of the PDI. And the next one is the digital certificate. So cryptography, next slide po, cannot be read on anyone except the intended recipients. So it will secure your documents and transmit it to the intended recipients. Next po. Ayan. The PTI setting up the base, they will with us, and isa sa mga ng Pilipinas, di ba? And there was a time like years ago, we even see na yung mga websites talaga hindi mo hindi basta-basta na magpagawa ng website. So, kahit sa TICT siguro alam nila yung hirap yan. Now, next. Okay. So, sa planning pala, ito po yung mga nangyayari. So, in the planning stage, we have what we call the requirements gathering, or we gather requirements. It's considered a database. But now, when you say database, it's more of a complex one. It can contain more information compared to a very, ang problema, laptop yung gamit natin. And the signature must be, may kasama ka mga mobile application is already in production. And it doesn't mean nakapag nasa production na siya is wala na siya yan. Diba? Kaya na tayo frustrated when you open a website. Diba? In our office, we hindi mo alam na may nangyayari ng ganun thing. Kaya yung topic natin sa effective error management kasi gusto ko makita ninyo na may mga websites naman tayo sa government at may mga websites na tayo outside na well-handled vendors nila. So hindi yun ang systems natin. It is the anticipation, detection, and resolution of a programming application. So, ang goal nito, when it comes to error handling, is to maintain the normal flow of program execution para hindi kayo mag-frustrate kapag gumagamit kayo ng mga website or systems. Ito yung purpose. So, hindi yan tatagawin yun kasi hindi mo siya tatagawin sa system. And then you have to also be checking date. Kaya, di ba, meron siya mga websites, meron sa Shopee, sa Lazada, and all other websites na yun. Di ba, pag gusto nyo mag-register doon, minsan meron. Kasi kung mali yung dalawang yan,
gagawin namin is that we show a page na, uy, hindi existing yung page na yan. Hindi namin, I know na some of the high students, they are required to make up so diba? The system should be able to handle that. Nasasabihin niya, uy, mali yan. Iba yung pero reality, hindi pa siya kasi. So we were not alerted, hindi na-report sa atin na may nagkamali pala. So we have what we call the developers credit sa atin ng software engineer na kami na nag-develop ng systems. Dapat lagi kami inform ano yung may parang correct namin para pagdating sa inyo. Hindi nyo na kailangan ng buo yun. For example, naglagay kayo ng password, pero yung password nyo is ano. Di ba try yung password? Bro, your password, kita one is not correct. Meron kita ba yung sa mga developers na or sa mga ICT and students na gusto gumawa ng system. A good error message in a production site, ito yung ano, it does not decrease a user's interest on our sa ating content. Okay? So this is an example. Sa Google, meetings error. Diba? Pag nag-uusap yung mga IT, mga iba, uy, may bag yung system ko, may bag third-party application will entertain kung may problema yung system natin. So alam namin right away. Or people, for example, ito naman, na a-alert kami kapag nag-down yung website natin. Paano pag may nakita ko kayo, ano susunod na gagawin? So sabi naman siya, kapag may Discarte ko sa Jelena. Sinusubukan ko. Ang kausap ko na tao. So, thank you very much for listening. Nasa ulit. So that you can enjoy the free day. But, do not abuse it. May issue pa rin sa pagkakas. Naglalag. Hello kasi shoes ko. Alis na. Love you. Wake me up and wake me up. Wake me up. Dumaan ulit ako dito, nasa labas na naman sila. Na ano pala yung tag dun, yung nakaharang, natanggal. Nayawin na ako. Hindi na. Good evening guys. 11 na naman, hindi ko na magigising.
So, what just happened kanina? Event na DICT 2024 road show. Pang day 3 ata nila ngayon. Ayun, kanina. Then, so, ano ba? Ikwento ko. Siyempre, punta kami doon. Register. Then, pagka-register ko, punta sa table, then sabi ko, ba't wala akong sticker? Then, punta ako doon. Pahingi po ng sticker, then bumalik ako sa upuan, then sa table, then may mga booth doon. So, una kong nakita, cybersecurity. So, cybersecurity bureau. Bureau. Tama ba? Well, cybersecurity yung talagang nag-aano sa akin. Like, gusto ko sa IT. So, mapag-aralan. Pero, more on kasi kami development. Walang, sabihin natin walang hacking. I mean, merong cybersecurity. More on login. But, cybersecurity dapat may authentication, token, sessions. Well, merong ganun, pero like hacking, wala. Yeah, yun. Then, after ko kumuha ng like, hello, hi, ito, may alam mo ba to? Yan ako sa ako din. Binigyan ako ng, tagdan. Hindi siya magazine, ang tag dun. Kasi mga pel, tinago ko na kasi, ayoko nang ilab. Basta to, magazine? Hindi siya magazine, may tag dito eh. Nakalimutan ko na. Then, bumalik ako sa puwan din. Punta ulit ako doon. Hindi ko naman alam na siguro ako yung pinakaunang pumunta doon. Interested din. Pinabunot ako din. Nakuha ko agad yung headset. Sabi natin headset. So, earphone na may mic. Then, headset. Then, di ko alam kung may palaro ba sila or wala. Di ko alam eh. Kasi, biglaan na lang eh. Tapos, nakabunot ako. Then, yung headset na yun, binigay ko na rin sa Jeff ko kasi di ko naman gagamitin. More on earpods ako or maliit lang. Ayoko nang laki ng ganun. Siguro gamitin ko lang yun kunyari pag naglalaro or kapag de-aircon yung kwarto. Okay yun. Kasi syempre pawisan ka tapos headset ka. Tapos nakikita ko mga streamer dito. Meron na silang shape. Kasi palagi silang nagaganon. Kaya iniwasan ko na. Siguro kaya ayoko na ng headset. Then yun. Nakuha ko yun. Then bumalik ko lang ako sa table. Then tinanong ako ng mga umikot ako saglit. Tapos na may mga klasiko. Tinanong ako, saan mo ito nakuha? Doon. May price doon. Nagbunot lang ako sa then nag-ikot-ikot. Then ilan ba? Tatlong active. Tapos nag-ikot. Then meron yung isang bot about app na eGov. Maganda yun, eGov PH. So, di ko siya na-record pero ang ganda niya. Sabihin ko na dito, maganda yung eGov PH kasi lahat ng mga like the same siya ng idea ng examination ko, like you can report. Ang sabi doon, you can report pero hindi mo siya ma-fake kasi syempre yung sa eGov na yun maglalagin ka gamit national, like valid IDs mo, so liable ka sa mga i-report mo ganun. Then yun lahat na doon, like pinagsama na lahat, like pwede ka pang mahanap ng trabaho gamit yun. Then basta kung ilagay ko na sa description yung yung link ng live na yun kung ganahan kayo, basta yun skip nyo lang, skip nyo sa kalahati siguro or before kalahati. Ayan, magandang eGov. Ayan, nagbunot din ako dun pero nakuha ko lang ay
Mousepad yung nakuha ko dun. Ito yung mousepad na yan. Nakapal na mousepad. Then, meron yung isa, yung parang hanapin mo yung words. Sticker lang nakuha ko. Then, sayang talaga yung isang boot. Kahit nag-open notes lang sana ako, para nakakuha ng tote bag or yung phone holder. Ang habol ko kasi dun, mouse. Para bigay ko na rin sa GF ko, pero well, yun talaga. Minsan, para sa'yo, minsan hindi. Thank you kay God kasi bigay sa akin. Biglaan talaga eh. Thank you. Then, ano pa? After nun, nag-pictures. Yan, picture. Then, nakinig. Then, activity. No, then, blah, blah, blah. Then, may mini quiz. May alam akong dalawa dun. I mean, isa yung alam ko. Dalawa alam ko, pero, like, how many free wifi for all in Region 1? Sagot ko to 6, naisip ko. To 6 ata. Then sabi 100. Tapos ang ibang sagot, yung tamang sagot 207. Kaya sayang. Then meron pang isa, yung sinasabi ng cyber security, kasi may activities sila. Like competition, hack for go. Yan. Alam ko rin yun, pero unang nakasagot yung basta yung mga LGU ba yun? Mga LGU. Kaya sayang din. Wireless keyboard yung price out. Kompleto na sana kung mouse. Boom, complete. Then, lunch. Naka-video ko naman yun. Then, after lunch, then, na-record ko naman. Then, seminar na naman. Then, sunod-sunod. Then, tapos, meron isang presenter ng DIMSU. Napansin ko na rin yun, parang biglang tumahimik. Like, walang, para sa akin yung pag-present niya, like, I mean, siguro kakatapos na kasi kumain nun. Siguro, katapos lang din kumain nun. Kaya siguro medyo pagod na rin. Or dahil lang sa pagpe-present. Doon ako nabilib kasi buong nandun ako. Like, sabi mo ng 75% nakinig ako. Or 75 to 70. Ganun, nakinig ako. Kaya ang dami kong natutunan. Sana ano pa sa utak ko. Like, hindi ko siya masabi, pero naiisip ko siya gano'n. Then, after nun, may Zumba. Sayang. Yun nga, wireless keyboard. Yung kaklase ko yung nag-ano doon. Siya yung sinali. Kasi dancer kasi talaga sila. Then, yan, nakakuha sila ng wireless keyboard. Then, after nun, yan. Photo booths yun. Snacks namin, carbonara na matabang. Panghapon. Hindi ko na na-video. Sabi ko, video ko na, pero hindi na. Matabang. Then, yung gulay, matabang din yung chop suey. So, after nun, picture na naman. Lahat kami. Then, merong same day edit. Na, hindi ko mahanap sa post nila. Tingnan na lang natin. Kasi nakuha ko. Pero tayo naman. Then, kala ko makakuha ako ng certificate kami. Hindi pala. Sabi nilang online, pero digital na lang, pero matagal pa. Like din yung yung pinuntahan namin. Then, ano pa? Uwi. Then sinundo GF ko. Then, kumain. Nagpahinga kami dito. Sa taas mo na. Then, like, doon sa labas lang. Sa may gate, sa mga gano'n. Then, bumaba na kami para, gagawa sana activity. Pero ang ginawa ko, naglaro. Then, kumain pala nung niloto kong lunch. And,
na. 20 minutes na tong video na to. So, yun lang guys. Yun lang naman. Makikwento ko. Kung event. Maganda yung natutunan ko. Nga pala. Hindi ko na-evaluate. Ang free internet, mabagal. Hindi. Alam niyo bakit mabagal? Ano ito yan guys? Pag may internet kayo, then nasa isang lugar lang kayo, then kulob. Like maraming tao, then may speakers. Nagano yan? Like parang nagkukontrakan sila ng internet. Like, may frequency yun, di ba? May frequency ang internet or something like that. Na ano yun, naapektuhan siya ng speaker, yung sound. Kaya mahina siguro kaya ganun. Pala, yung free for all na, free wifi for all. Meron silang activity din. Sumagot ako pero isang taon lang yung agwat. Kailan karoon ng internet sa Pilipinas? 1994. 1995 sa sayang ano. Yun lang. Na guys. Peace out. Stay safe guys. Stay hydrated. Kakainin ko lang ba? Ubos ko naman. And pray always. And God bless.